continue our series of Power of Change. Sino dito nag-e-enjoy sa ating series that the Power of Change. Alam mo, kung ito ina-apply natin sa ating buhay, you know what, yung change na hinahanap natin ay talagang makakamit natin. Because you know what, sabi dun sa first week topic natin, sabi dun yung ay, yung being stuck. Okay, sabi diyan, real and lasting change isn't behavior modification, it is a spiritual transformation. Alam mo, sino dito na ayaw ng stuck? Na stuck? Or sino dito, until now, na-stuck ka pa rin? Ha? Kasi etong itong topic natin na to, alam mo, magkakarugtong siya si Kuya Jexel. And alam mo, karamihan sa atin, once na ikaw is na-stuck bilang isang Kristiyano or bilang isang tao, okay, ilan mo na sabihin natin, because ang hirap, tama, sino dito na-stuck ng ilang, sa sarili mo, alam mo sarili mo, sa school, sa work, or sometimes in in areas na iyong ginagalawan. Alam mo na na-stuck ka. Taas ang kamay. Wala? Ayan, meron na-stuck. And because of, yung na-stuck ka, at kailangan mo dyan ay, you need to identify and magkaroon ka ng spiritual transformation para ikaw ay muling umagos or ikaw ay mismong umandar or umusad sa iyong buhay. And then yung pangalawa, yung who, stop negative talk. Di ba? Na-stuck ka, nalaman mo kung sino ka at ano ka sa harapan ng Panginoon, that you are a conqueror, you are a dasma. Di ba? You are a dasma. Ano yung dasma? Discipleship. Ano yung A? Ambassador. Letter C, IS. Salt and light. M. Masterpiece. And A, an overcomer. Nako, natatanda mo na, you know what, di ba? Alam mo na kung sino ka. Alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon at alam mo yung status mo sa buhay. Kasi minsan, dapat kailangan mo malaman kung sino ka. Tama? So, and then next is what. Okay? What? Ibig sabihin yan, ano yung habits? Ano yung ginagawa mo ngayon? Or, paiksin na natin, ano yung pinagkakabalahan mo ngayon and it will define who you are. Ayos mo? Kung ano yung pinag-i-spenda mo ng time ngayon, yang ka. Now, think of this thing. Ano yung bagay na ginagawa mo or kumakain ng oras mo ngayon, okay, na sa tingin mo, na-stuck ka. Na-stuck ka. Ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay na ikaw ay na-stuck? And then sabi mo, I hope to get out of debt. I hope to improve my marriage. I hope to get better shape. Mamaya pag-usapan natin yan kasi sabi niyan you are hoping to get a better shape and I realize meron ditong solusyon. Mamaya. And then sabi diyan, I hope I can be more successful in my life. Sabi diyan, But you know what? Sabi diyan, hope alone won't change your life. Habits will. Ulitin ko. Hope alone won't change your life. Habits will. Ibig sabihin, alam mo, kung ano yung habits na ginagawa mo or pababawi natin, ano yung bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon, yan ka or yan yung magiging kinabukasan mo or kung ano yung mangyayari sa iyo in the future. Because, kung ano yung pinag-i-spendan mo ng time ngayon, yan yung magiging, yan yung magiging future mo. For example, sino dito nakakaalala ng ginawa niya last Wednesday? Kailang, Wednesday ba yung kasal ni Sheena? Kasi nandun tayo lahat eh. Thursday.
Ano yung ginawa mo last Thursday in the morning? Ano yung habits na ginawa mo nung last Thursday? Anong ginawa mo pagkagising mo ng umaga? Sometimes, puyat eh, pagod eh. Pagod eh. Ano yung ginawa mo, okay? Na until now, okay? Kasi kung ano yung ginagawa mo every day of your life, every seconds of your life, alam mo, yan daw yung magagawa ng malaking impact sa buhay natin. Kasi marami sa atin, we want change. And ang pinakamahirap sa atin, we want to change overnight. Tama mali? Alam mo, pagka ikaw may asawa at nagbago ka bigla ng kilos, ibig sabihin, may ginawa kang kasalanan. Tama? Kasi pagka ikaw may asawa or may ano ka, kasi yung mga ano hindi applicable yun kasi minsan pagka no sweet, 'di ba, yung mga asawa natin, may ibig sabihin may ginawa ka. Okay, yun lang yan eh. May ginawa kang mali or may hihingin ka. Diba? Yun, mamili ka lang. Pero, you know what? If you change your behavior, bigla-bigla, ibig sabihin niyan, alam mo, hindi naglalast daw yan. You will change for the certain of time, okay? Pagka ginawa mo yan overnight. But habits, okay, will change your identity. Yung buong pagkatao mo, yung buong future mo. Because every day, marami sa atin, most of what you normally do isn't the result of hope, but the result of habits. Sabi diyan, alam mo sa university, sabi diyan, over 40% of action you do daily are not the result of decision, but the result of your habits. Ibig sabihin, palalawin natin, okay? Kung ikaw yung kabataan mo or yung ikaw namimili ka ng career or you're choosing the path na gusto mong magtagumpay ka sa buhay, especially mga kabataan, di ba? Kung ano yung habit na ginagawa mo, kung paano ka mag-aral, okay? Sino dito, ito yung, nung nag-aaral siya, 2 hours, 1 hour, 1 hour nag-aaral, 2 hours, di ba may mga ganyan, 3 hours. Or 4 hours. Or minsan 10 minutes na lang, kasi pagkarating mo sa school, doon lang ginagawa. And alam mo ba, na kapag yan ay ginagawa mo, hanggang sa magtrabaho ka, yan ay ginagawa mo pa rin. Kaya minsan, nagkakaraming tayo sa work or sa mga ginagawa natin sa trabaho is just because naging, habit natin siya nung tayo ay high school at college pa lamang. Tama mali? Kung ano yung ginagawa mo nung time na yon, okay? Yung habits it is a good and bad habits kasi. Dalawa yan. Okay? Kung ano yung ginagawa mo nung time na yon, sabi diyan, yan din yung kalalabasan or ma-adapt mo until today. Kung paano ka mag-succeed sa buhay, ibig sabihin niyan, alam mo, na-adapt mo yung habits mo nung ikaw ay nag-aaral pa lang. In your work, in your line of your work, kung nasaan ka man, ibig sabihin yan, alam mo, kung di ka nagsasucceed sa isang bagay na ginagawa mo, maybe you need to change your habit. You know what sabi dito? In study, sabi dyan, sino dito may habits na umaabot ng 3 hours? Mami na kayo. Mga 3 hours. So, ganito. Nanonood ng Netflix, 3 hours. Nag-games ng ML, 3 hours. Sino? Meron ba? Meron? 3 hours. Mababa na nga yung binigay ko eh. 3 hours. Diba? Kasi yung iba, 5 episodes nga yung iba eh. Hindi tumatayo eh. Diba? Hindi tumatayo, 5 episodes. Okay. Okay, hindi lang yan. Or ano ba? Or sometimes, bisyo. Ano ba yung bisyo na ginagawa mo na maabot ka ng 3 hours? Or sometimes, ano yung ginagawa mo na discipline na umaabot ka ng 3 hours? I'll make you an example, okay? Computein natin. Kasi gusto ko yung nagko-compute eh. Sabi diyan, if you are doing something in 3 hours, okay? 3 hours a day. Ibig sabihin, nag-ML ka, nagbabasa ka, okay? If you are reading 3 hours, okay? Ibig sabihin yan, nagiging mabuti yan. And then you are training for 3 hours or something, maganda rin yan. Ito po yung sabi niyan, 3 hours a day. So, sa isang linggo is 21 hours a week.
Ba? So, ibig sabihin, sa isang linggo yan, ha? Sa isang buwan, you have what? 84 hours a month. Then, sa isang taon, you have 1,008 hours per year. Divide natin sa 24 hours. Ibig sabihin, ilan yan? 42 days. Okay? So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, meron kang isang buwan at kalahati na ginawa mo yung bagay na yun. If it is good habit, ibig sabihin yan, may gusto kang masterin. Alam mo, may gusto kang masterin. If you want to improve in drums, if you want to improve in music, if you want to improve in preaching, if you want to improve in your work, ibig sabihin yan, if you spend 3 hours per day, ibig sabihin yan, mamamaster mo yung work mo kahit nakapikit ka, kaya mong gawin. Tama? Yung habit mo sa work, ganyan eh. 3 hours ka lang naman talaga nagtatrabaho. Yung 5 hours, hindi ka naman talaga nagtatrabaho eh. But, if you are doing a bad habits, which means, you are spending 1 month and a half wasting your time per year. You get it? Alam niyo kung ano yung bagay na ginagawa mo, isang buwan mo palang ginagawa yung bagay na yon. And if you are doing bad habits, if you are eating for 3 hours, ewan ko na lang. You are eating for 1 month and a half per year. But if you are doing, something good habit, sabihin ko sa inyo, nako, you are already, spending a good habits. Sabi ng Panginoon, alam mo, sabi diyan, pag-aralan natin yung buhay ni Daniel. Alam mo yung buhay ni Daniel, this is the time na si King Nebuchadnezzar, sinakop po yung buong Israel on that time. And then kinuha nila yung mga good looking. Ayan. Si Daniel and 3 friends, si Shadrach, Meshach, and Abednego ay nakasama po doon. Ibig sabihin, kaya talagang etong tatlo na to, magwapo. Kasi pagkapangit ka nun, papatayin kayo, wala kang kwenta nun dati. Tapos, you are bright, matatalino ha. Hindi lang gwapo to. This is, mati ni idol. Matawa si Peter siguro, sabi niya, wala na siguro ako, patay na. Patay na nun. But, you know what? This is true. Kasi, on their time, sabihin ko sa inyo, tinetraining nila, sila Daniel, and the 3 friends, kasama nung mga nasakop doon, nakabataan, they are youth, just around 12 to 16 years old, and then training sila, dinestroy yung temple, and then tinuturuan sila na maging Babylon, kahit pananamit nila, and then yung pananalita nila, sila ay ginagawa or kinakapi yung pagiging Babylon. And eto yan, ini-indoctrinate pa sila. Ibig sabihin, lahat ng inaaral nila Daniel, on their time is the God of yung God na sinasamba ng Babylonians. Yung God na with the worship ni King Nebuchadnezzar. And on that time, Daniel, had a chance, syempre, na-interpret yung dream ni King Nebuchadnezzar. Alam niyo naman yan, di ba, na si King Nebuchadnezzar is very wise. Sabi niya dun sa lahat ng wise men, sabihin niyo yung dream ko and then tsaka niyo interpret. Walang makapagsabi ng dream ni King Nebuchadnezzar until ni-reveal ito ng Diyos kay Daniel. And Daniel, sinabi niya kung ano yung dream ng king on that time, and then tsaka niya in-interpret. Kasi on that time, matalino na to si King Nebuchadnezzar Kasi kapag may mga dreams, may mga pangitain, nakalista po yan. At may meaning agad yan. Di ba?
it's in the old ways na marami ng mga nanguhula noon. Okay? And then they interpret the dreams. Pero kay Daniel, sinabi niya, hindi sinabi ni Nebuchadnezzar kung ano yung dreams niya, and then ito ay na-interpret ni Daniel. And alam mo, yung nainggit yung nainggit yung mga tao sa kanya, kay Daniel. And then, ito na yung yun nangyari. Okay? Kay Daniel, sabi ng king, okay? Yung ito nainggit yung mga wise men kay Daniel kasi na-interpret ni Daniel yung dream. And then gusto siyang ibaba ng mga tao doon, ng mga advisor ni King Nebuchadnezzar. So they planned Daniel, they hooked Daniel into something, And how did God do something big through Daniel? Alam mo, sabi diyan, God does big things through small habits. Alam mo, etong nangyari kay Daniel sa buhay niya, naniniwala ako, ito ay ginagawa niya na, yung pananalangin nung siya ay bata pa. Ibig sabihin, nung 12 to 13 years old, 12 to 15 years old, just like that, his teenage, okay, meron na siyang habit na ginagawa nung nandun pa siya sa Israel. And what is that? He prayed what? 3 times a day. Wow. Diba? Ibig sabihin, si Daniel, nung time na ito, nananalangin na siya ng 3 times a day and he do it every day of his life. Hindi to naging instant changes na si Daniel is prayerful. No. Alam mo, nag-start yan into small habits. Into a small little thing. And then sabi diyan, yung time na ito, si King Nebuchadnezzar, dahil sa matalino nga si Daniel and his found favor in Daniel also, gusto niyang i-promote si Daniel. So ang ginawa ng mga kalaban niya, sabi doon, sabi diyan, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. So, ibig sabihin, on this time, nakikita nung taong nakapaligid kay Daniel, yung mga wise men, okay, nakasama niya, napakatalino ni Daniel. Wala tayong ibang mabubuta sa kanya, kundi yung kanyang pananalangin. So, ang ginawa, okay, ang ginawa ng ito maganda sa sa mga wise men. If we want to be a wise man, assess. Minsan, alam mo, sa ating buhay, para makita mo kung ano yung habits na meron ka ngayon, you need to assess yourself. Asan ka na ba ngayon? Ano ka na ba ngayon? Diba? Alam mo, kaming mga preacher, nung nakaraan si PJ, lagi yung pinupush namin, manood ka ng preaching mo, pakinggan mo yung boses mo, manood ka ng live mo. Diba? Sabi niya sa akin, sabi ko, teka lang, ayoko PJ, mahirap eh. Kasi yung boses ko, pinapakinggan ko. And sometimes, okay, ako mismo, nakakakita ng mali ko. Alam mo, ayoko nun. At ayoko rin, pinakamahirap, ayaw namin mga lalaki na kinokorek kami ng asawa namin. Lalo na, pag si Eunice yung nag-correct, galit na, ay pingot pa. I mean, di ba? Hindi, mahirap mag-correct. Pero you know what? Assessment, will make you better. Alam mo, baka minsan, may bad habits ka nang ginagawa and until now, hindi mo yan ma-overcome kasi ayaw mo makinig sa ibang tao. Once na may nagsabi sa yung isang tao, which means ginamit ng Holy Spirit yan, which means galing yan sa Diyos, makinig ka. Madalas kasi ayaw natin mag-process sa ibang tao eh. Tama mali? Si BJ sabi niya sa amin, i-assess nyo nga yung utusan mo nga, sabi mo sa round table, i-assess nga yung preaching natin kasi hindi kami mag-i-improve if we are not ina-assess ng ibang tao. Kung hindi kami kinokorek ng ibang tao, hindi kami magiging mahusay or minsan baka may stuck lang kami doon sa bagay na ginagawa namin. And alam mo, ayun ang pinaka nakakatakot para sa akin.
Kasi, sabi nga namin may live tayo ngayon. Minsan sa YouTube, pinapost natin yan. Alam mo, ngayon, ang hirap ng cancel culture. Di ba? And, kung hindi namin i-assess yung sarili namin, hindi namin i-assess or yung improve yung sarili namin, we will be stuck. Mamaya, umaabot sa international yung video namin Di ba? We never know. Pero baka mamaya, may ibang nakakanood and nabibless sila, it's just because you assess us and we want to improve. Alam mo, if you want to be wise, sabi yung mga kaibigan ni Daniel, alam mo, you need to, sometimes sa ating buhay, assess mo yung sarili mo. Okay? Sabi dyan sa Daniel chapter 6 verse 5, finally this man, we will never find any basis for charges against this man unless it has something to do with the law of his God. Alam mo, ito yung pressure sa king. This is si King Darius. Sabi niya dyan, alam mo, na-trick siya ng mga wise men Kasi once na ikaw is naging king, ang pinaka, yung trap sa pagiging king is yung what? Yung you will be God. You will be like God. Yung magpapaka-Diyos ka sa sarili mo. And you know what? Sabi ng tao sa kanya, we will worship you for 30 days. And yung king, sabi niya, si King Darius na to, sabi niya dyan, parang I deserve this. Diba? Payag ka, worship ka namin. Sarap no kasi sa pakiramdam, lalo na pagka if you are a king, babow down lahat sa'yo. So yun yung gagawin. And then, yung hindi, sumama sa panalangin, anong gagawin? Mag-worship sa'yo, tatapon sa lion's den. So yan, and then, ano yung nangyari? Now, Daniel have learned the decree had been published. He went home to his upstairs room where the windows open toward Jerusalem. This is a habit ni Daniel, di ba? Every 3 o'clock ginagawa niya yan. Then he opened the window kasi nakatapat lagi sa Jerusalem because they believe that their God is in Jerusalem. The one true God, okay, is in Jerusalem. Okay? That's why I need to worship that God. 3 times a day, he got bowed on his knees and prayed. Give thanks to his God and just he had done before. Ibig sabihin, lagi na itong ginagawa ni Daniel. It is part of his life. Okay? This is part of Daniel's life. This is the habit na ginagawa ni Daniel noong siya ay kabataan niya pa. Okay? This is the habit of Daniel in the past. Ibig sabihin, andyan na yung kanyang habit. And little by little, yan po yung ginagawa ni Daniel. And alam mo yung nangyari? Di ba? Nagkaroon ng impact yan. And then, yung lion, natikom yung bibig, hindi siya nagalusan. Ni scratch ng lion is hindi dumampi sa kanya sa kanyang balat kasi masakit yun Parang pusa pa nga lang Si Ginger nga lang Minsan kinakalmot ako tsaka pagka dumadaan kay Eunice yun, masakit na. Ano pa kayong lion? But he shut down the mouth of, God shut down the mouth of the lion because of Daniel's prayer. So yan, you need to overcome that habit. So yan, never underestimate how God can start something big through one small habit. Yung ginagawa mo ngayon, okay, na akala mo hindi magkakaroon ng impact in the future, nagkakamali ka. Which means your discipline today na ginagawa mo, it will have an impact in your future. Ngayon pa lang, okay, mga kabataan, kung kayo ay nakikinig, okay, kung kayo ay nakikinig na pagkabawal, okay, kumain, okay, ng marami, hindi magiging ganito katawan nyo. Your discipline will start when you are young. Totoo to.
Sa sarili ko to. Bakit? Kasi sometimes I go in discipline, but sometimes, alam mo, mahirap. Pero yung pala, kailangan mo magkaroon ng habit. Okay? Habit will change your life. One small habit. Tanong ko sa inyo, ano yung habit na ginagawa mo ngayon? Nakala mo napakaliit, napaka-simple. Okay? What are you, sabihin na natin, ano yung ini-spend mo ngayon? Isang oras, sa isang araw, isang oras, ano yung ginagawa mo? Saan ka nag-spend ng time? Saan ka nagtitingin, ano? And you know what, sabi diyan, sometimes we need to detox the bad habits. Ibig sabihin, tanggalin mo, okay, yung mga habits na meron ka. Yung mga habits na nakakasama sa iyo. Sabi diyan, based on what you want to become, what's one habit you need to start? Alam mo, ito yung question eh. Ano ba yung habit na meron ka at ano yung habit na na iyong uumpisahan? Ang hirap sa atin dito eh. Once na meron tayong gustong gawin, alam mo, ang hirap gawin. Tama? For example, jogging. Ako noong nakaraan, siguro, wala, twice pa rin. Yung twice a month ko, twice pa rin. Kasi, sabi ko nga, ang hirap umpisahan yung isang bagay. Tama? If you want to go jogging, then, start walking, pero wake up, yung pagbangon, hirap. It's a battle. But you know what? Sabi na yan, it is okay to start right now. Start little by little. Okay? If you want to be careful, or if you want yung ikaw yung tao na gusto mo maging care ka sa ibang tao because wala kang pakialam sa iba, alam mo, start, okay, messaging one person a day. Kamustahin mo. 'Di ba? Kung ikaw gusto mong ganyan yung identity na makilala ka, okay, start mo yan sa isang tao. Message mo, kamustahin mo, 'di ba? Start it in one message. Sabi ba diyan, if you want to be organized, sabi diyan, make your bed first thing. Kung gusto mo na maging organized ka sa buhay mo, alam mo, una mong gawin paggising mo, ligpitin mo yung higaan mo. Anong ginawa mo? Ay, ikaw ba yung pagkagising mo sa umaga, wala. tumayo na sa higaan, you know what, sabi diyan, it start on your bed. 'Di ba? Sa office mo, burara ka. Sa office mo, parang sakit sa mata. Alam mo, if you want to be organized, start it with your bed. Sabi ba dito, if you want to become a godly example, make a Bible plan. Alam mo, ito yung pinaka sa akin dati. Ang tawag dito. If you want, sabi doon yung binabasa ko dating book, kung gusto mong maging successful someday to become a godly person, start it in one verse. Start it in one verse. At alam mo, sabi ko doon, dati nung ako is magbabasa ng Bible, ang hirap magbasa ng English eh. Hanap ako ngayon ng Tagalog. At doon ko nakita may blue pala na maliit. Tagalog yun eh. Di ba? Alam mo, ibig sabihin, start it small. Marami kayo sa atin, gusto natin agad basahin yung buong Bible at naboboring ka na. Alam mo, start it with one verse. Nakita mo, Jesus wept. Okay lang yun, one verse. Di ba? It can help you, to start reading. Di ba? Alam mo, start mo dyan. And then, sabi dyan, if you want to be healthier, start deny Coke. Ako, may kahapon nga eh, may nagkikreate ng Coke Zero. Alam mo ba, Tiabi? Kaya pala yung sugar level niya.
Nag-boundary. In between boundaries. Nag-crave ng Coke Zero. Coke Zero ang hinanap. Pero still, kumain pa rin daw siya. But, you know what? It's, eliminate those things. Di ba? Alam mo, start mo yung diet mo. Start mo yung diet mo. Hanap ka ng coach or sometimes ikaw mismo, discipline mo. Ang problema ka sa atin, nag-diet ka, isang buong araw ka hindi kumain. Kinabukasan, gutom na gutom ka. Parang binawi mo lang yung pagkain. You know what? Hindi ganoon hindi ganoon ang diet. Hindi daw ganoon yung pagiging healthy. Maya, matay ka bigla eh. But you know what? Ibig sabihin, unti-unti. You want to be closer to God, attend grow group, attend discipleship, attend ka ng celebration service. Di ba? If that is the thing that you need, you want to become someday in your life, to have an impact in the next generation, alam mo, start it right now. Start it today in a small things. Ngayon, ang tanong ko, ano yung bagay na pwede mong i-start ngayon? Sabi dito, alam mo, ito maganda itong pag-usapan sa grow group eh. Sabi kasi dito, alam mo, sometimes, once na tayo daw ay nagpa-plan sa sarili natin at hindi nyo kinakausap or ni-involve yung ibang tao, nakakalimutan mo daw yan. At minsan, nawawala yung accountability. Kasi kung gusto mo maging successful in your marriage, di ba? Lumapit ka sa mga kasal. Lumapit ka sa 10 years na kasal. Alamin mo kung bakit nagtagal. Alamin mo kung bakit hindi nagtagal. Di ba? Ibig sabihin, get involved in a group of people. Ibig sabihin, yung mga tao na talagang makakatulong sa iyo. Because sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, let us neglect meeting together as some have made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Make it a habit. Alam mo, in grow group, mas maganda minsan na may mga tao na nagre-real talk sa'yo. Ibig sabihin, alam mo, minsan nga kahit hindi mo sabihin, napapansin nila eh. Di ba? Lalo na, especially yung discipler mo or yung grow group mo, nag-away kayo, no? Di. Gaway kayo eh. Diba? Kasi bakit? Nakikita mo. And alam mo, or alam nila, yung mga taong, sa inyo, care sa inyo, yung mga tao na alam, tutulong sa'yo. Sabi diyan, let us made a habit. Mga kapatid, nung nagkaroon ng anong tawag dito? Ng online, okay? Ng online natin, ginagawa natin yan for yung mga hindi nakakapunta, yung may mga busy, may mga biglang emergency. Alam mo, maganda yan. Pero wag naman sana lagi ka nasa online, 'di ba? We want to encourage you here on church. 'Di ba? Iba yung makita mo pa lang yung isang tao at na-encourage ka na. 'Di ba? Nakita mo pa lang yung isang tao, alam mo, yan yung tutulong sa'yo. Alam mo na yung taong yan, hindi ka bibiguin. Alam mo na yung taong yan, he will lift you up. Alam mo, that's the benefit of fellowship. Kaya, mga kapatid, sa ito yung let us not neglect meeting together. Mga kapatid, mas maganda na may accountability ka. If you don't have someone na accountability sa'yo, sabihin ko sa'yo, alam mo, minsan, mas masarap ngayong mas masarap ngayong magsabi yung totoo eh. Yung harsh, di ba? Kasi minsan, ayaw natin ng sugar coating eh. Kasi hindi ka matututo. If you are not assessing yourself, alam mo, ayan yung pinaka mahirap. Kaya sabi diyan, how to create a new habit. Ito yung maganda. How to create a new habit.
Number one, make it obvious. Alam mo, naalala ko dati pagka ako is nag-gym. Ay, parang nag-gym, tapos uy, pumapayat ka, PB ah. Hindi ko pinopost eh. Hindi ko pinopost yung gym ko, hindi ko Pero kailangan pala minsan, make it obvious. Kasi, minsan, nare-remind ka. Si PJ lagi niya sinasabi sa amin, post mo yung asawa mo, post mo yung ginagawa mo everyday. Kasi minsan, alam mo, make it obvious. Eh, hindi ko pinopost sa asawa ko eh. Alam mo bakit? This is truth. Parang na-realize ko to na sinasabi ni PJ nung nakaraan. Make it obvious. Bakit? Kasi it will set an example sa ibang tao. Mas maganda na sweet kayong dalawa kasi kasal kayo eh. Di ba? Sila Sheena, kahit mag-kiss sila dito, okay na. Kasal na sila eh. Sila Steph, tsaka sila Nicole, tsaka sila hindi pa. Tama? Make it obvious. Alam mo, pagka kami, sila Atan, malaki na yung anak niya eh. Mas maganda na sila mga malaki na anak, di ba? Mas maganda na nakikita ng mga anak natin kung gaano tayo ka-sweet sa kanila. Sa asawa natin ha, di ba? Sa asawa mo lang, ka-sweet sa ibang tao. Tuwang kita. Di ba? Pero you know what? Kailangan obvious. Nakikita yung pagbabago na ginagawa mo, dapat nakikita, hindi pwedeng surprise, secret. Alam mo, yung secret, dyan maraming nauhulog sa temptation. Sabihin ko sa inyo, tas nasusurprise kami. You know what? Make it obvious. Kaya ako, I will start it, siguro. But thank you for always reminding si PJ, sinasabi niya, post mo. Kasi you need to be obvious. Di ba? Kasi bakit? May mga tao nakatingin sa'yo. May mga bata nakatingin sa'yo. At someday, may next generation na titingin sa'yo at lalapit sa'yo. Di ba? So, yan, habit loop. Sabi dyan, Q. Q. Nag-i-start yan dyan. Okay? Meron niyang trigger. Okay? Kung bakit mo ginagawa. Di ba? Minsan pagka may ganyan sa atin, di ba? May trigger yan eh. May cue, meron yan sa utak mo na, okay, ito na pala yung gagawin ko. Then sabi diyan, cravings. Cravings, response, and reward. Alam mo mga kapatid, yung pinakamasarap dyan, once na ikaw is nagkaroon ng cue, cravings, kasi hinahanap mo na yung bagay na yun. Okay? Hinahanap mo yung bagay na yun, yung laro, yung jogging, yung exercise, hanapin mo yan eh. It start with discipline, and then yung response mo, and then yung reward, yung pinakamasarap. You know what? Sarap sabihan na, uy, maganda ng katawan mo. Di ba? The more na sinasabihan mo kami na, namayat ka, PB. Sarap. Wow, di ako kumain kagabi. Ulitin ko yan. Di ba? Kasi may reward sa sarili mo. Di ba? If you didn't see the reward sa sarili mo at hindi mo nakikita yung reward sa sarili mo, alam mo, it will recurring. Iikot yan dyan. Yung loop mag-start ulit sa Q. And then, yan na yung mangyayari sa ginagawa mo. Alam mo, sabi diyan, if you want to change what you do, change your cues. Yung cue ay napaka-obvious. Alam mo, sa sarili mo, kung alam mo, yung sarili mo, yung ginagawa mo sa sarili mo, obvious yan sa sarili mo. Ibig sabihin, na-assess mo yung sarili mo, okay, make it a habit, and then merong cue na biglang magti-trigger sa'yo na gagawin mo pala tong habit na to. Gagawin mo tong habit na to. But sometimes, alam mo, you need to eliminate. Ibig sabihin, if you want, mga kapatid, if you want to be a prayerful, sabi diyan, make a cue. Ano ibig sabihin nun? Pagka magdadasal ka, anong gagawin mo? First thing you need to do. Alarm. And then, turn up your internet.
Kasi if you are praying or if you want to pray, nako, patayin mo lahat ng distraction. Tanggalin mo yung cellphone mo or sometimes pumunta ka sa tahimik na lugar, 'di ba? That's the cue. Eliminate yung distraction, 'di ba? Okay, pagka ganitong oras, turn off mo 'yan, oh. Sabi ni PJ, pinag-aaralan mo ba yan ako sa yung mo? Sabi ko sa biyahe, naka-download yun sa YouTube ko kasi pagka pinapatay ko yung internet. Kasi nung nakaraan, nung last time, may booking ako, naka-on yung internet, pumasok. Nakikinig ako, nag-aaral ako. Tinakbo ko na tuloy. Nagkaroon ako ng But you know what, sabi diyan, make a cue. Ibig sabihin, gawa ka ng way na walang magdi-distract sa'yo. Walang makakapag-distract sa'yo. Kasi madalas sa atin, I want to pray, pero hindi mo alam kung kailan. Tama? Gusto mo, sabay kayong mag-pray ng mag-asawa, pero hindi mo alam kung paano. Alam mo, sabi yan, if you want to pray to pray together, start with Thanksgiving. 1. Isa lang. Ano yung pinagpasalamat mo ngayong ano yung pinagpapasalamat mo ngayong araw? If you want your partner, yung maging open kayo sa isa't isa, isa lang. Start it with that question. Di ba? If you want na lumalim yung relationship niyo mag-asawa, start it with one question. Ano yung natutunan mo ngayong araw? Di ba? Ano yung pinagpapasalamat mo ngayong araw? Start it with one question. Start it today with one question. Make it obvious, eliminate distraction, if you want to pray, bring down all of distractions, and if you want to read your Bible, of course, kaya ang hirap kasi sa generation natin ngayon tablet na or cellphone na. Kaya pag kami nag-pop up na message na wala ka na, na-distract ka na. 'Di ba? Instead na iniisip mo ano yung nangyari, ano yung ginawa. Alam mo, kaya the best pa rin yung Bible na na binabasa, yung Bible na libro, yung book. Kasi there's no distraction. Start a new habit. Make it obvious. Pangalawa, make it easy. Sa atin, sa ating mga Kristiyano, minsan pinapahirapan natin yung sarili natin to start something new habits. Yeah? Sabihin, para ganito, gusto mag-jogging. Hindi mo naman kailangan ng bagong sapatos para mag-start ka mag-jogging at tumakbo. Nakabili. hindi mo kailangan noon. Make it easy. Kung ano yung meron ka, wala kang pang-jogging na sapatos, mag-start ka muna maglakad. Di ba? Nakatinyelas ka lang. Meron nga, full gear lahat sapatos hanggang pero hindi naman nakakatakbo. 1 kilometer lang, pagod agad. dami pang pan-change, dami mong ikaw pa yung pinakamagandang di ba? Tapos tulog ka, hindi ka naman nagising. Ibig sabihin, make it easy. When you are starting a new habit, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Di ba? Do it. Wala kang pan-gym, di ba? Pwede ka naman mag-start with 1 push-up. Oh. Di ba? Gusto mo maging sweet? Start it with 1 kiss. Yeah? Gusto mo maging caring? Di ba? Start it with a little. Wag mo lang gawing komplikado yung mga bagay na gusto mong gawin ngayon. Start it now. Make it easy. Di ba? Jogging ka, takbo ka. Di ba? Then, that's it. Sabi dyan, start a new habit that will less than 2 minutes. Okay? Start it less than 2 minutes. If you want to write a journal, sabihin ko sa inyo, okay lang, start mo with kahit hindi bagong notebook. Di ba? Start mo, thank you Lord, at least you write. Di ba? Lord, ganito ngayon. Alam mo, start it today. Di ba? Kung gusto mong mag-exercise, di ba, isip ka ng mga bagay, okay,
isip ka na ma-expand mo yung ideas mo para ma-start mo yung isang bagay na hindi mo na pinapahirapan yung sarili mo. Wala kang pera, wala kang pan-gym, wala kang sapatos, wala kang dumbbell, wala kang bagong sapatos, hindi ka makapag-basketball. Alam mo, hindi yun eh. Start it, today. Sabi diyan, I will do, okay? I will do, ano yung gagawin mo? After okay, kasi marami sa atin, daming excuse. After, I will do praying after I work. Or I will do praying, before I work. Okay? Ibig sabihin yan, alam mo, add something new in your habits. Hindi ko sabihin sa inyo na talikuran ninyo yung mga ginagawa ninyong habits na bad habits agad-agad. Hindi. Replace it with new habits. Ibig sabihin, kung nanonood ka, okay, ng 3 hours, gawin mo ng 1 hour. Diba? And start a new habit. Mag-alarm ka para at least alam mo, natapos na. And then, read. Add a new habits. Ibig sabihin, di ba? Kung ikaw is gusto mong mag-start ka ng paglalakad. Di ba? Gusto mong tumakbo, start little. Di ba? But, I will do blank after I do. Di ba? Dahil dyan, everyday, isa-isa lang, but sabi kasi dyan, when you're doing something, it takes discipline. Sabi diyan, spiritual who, spiritual why, spiritual what is your habit. Alam mo, when you have a habit, you need a discipline. Sabi diyan in 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Alam mo mga kapatid, sabi dyan, yung physical training, yung discipline, mas importante yung godliness. Alam mo mga kapatid, ngayon, start reading. Sino dito sa inyo nagre-read? Again. Sino dito sa inyo nagbabasa ulit? Nagpe-pray ulit? Nag-handle ng group ulit? Kasi, sabi dyan, there's always a distraction. That's why training is very important. Diba? Training is very important. A small habit at a time, becoming more like Jesus. Hoping to change, hope won't change your life, but habits will. Habits will keep you going. Dahil dyan, sabi pa sa Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Alam mo, mas natutuwa ang Panginoon sa ini-start mo kaysa hindi ka nagumpisa. Di ba? The miracle will start when you step in. Di ba? Si Peter, hindi yan maglalakad dun sa tubig kung hindi siya nag-first step. Hindi magiging miracle yung pag-walk ni Peter on the water kung hindi siya nag-first step. Alam mo mga kapatid, if you start right now, okay, the habits that you want, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, someday you will become successful in the things you want. Spiritual discipline, start it right now. Now, discipline, alam mo, today, as we end this habits, I want you to do 3 things. Write down, okay, the habits that you want to eliminate. 3. Then 3 na habits that you want to start. And then, okay, show it to your wife, spouse, or partner, or show it to your discipler. Okay ba yun? Pwede ba yun? And tignan natin, after a year, kung yung habits na yan ay yung mapagtatagumpayan. You know what?
Parang isang atleta. Dahil nga is ano eh, si Michael Jordan, si Kobe Bryant, alam mo, yung last shot ni Michael Jordan, yung ano, last dance niya na nakapagpalamang at nakapagpanalo sa kanila. You know what? Hindi yan nangyari sa isang tira lang. Every day, he started with one shoot hanggang sa maging 10,000. Kung titignan niyo yung mga documentaries nila, di ba? 20,000 a day, 30,000 a day, jump shot. Para ma-master niya yung bagay na yun. Mga kapatid, kung meron kang gustong masterin ngayong araw na ito, you want to become a best preacher, if you want to become a best musician, if you want to become a best, ano yun, yung tiga-ayos ng upuan, in media, di ba? You need to study. Spend your time and then make a discipline. Then someday, makikita mo yung sarili mo, nagtatagumpay ka is just because of your small habits. It always start with small habits. Can we pray?